guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Money reading tayo, ha?
kung ano yung energy mo sa pananalapi. Syempre, sa money reading, naandun yung career mo at yung iyong pananalapi, finances mo. Kung wala kang trabaho, syempre wala ka ring pera, ano? Kung wala ka ring pera, wala kang pamasahe papunta sa trabaho. O kaya, kung self-employed ka, di ba? Wala kang pamumuhunan para makapagtayo ng business, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, marami tayong mga vlogger. Lahat tayo ngayon, artista. Meron ka lang cellphone at saka wifi. Lahat tayo, artista na. Ay. Check muna natin siya dyan, ha? Siguro dalawa lang kuhanin natin dito. Okay. Meron tayong be true to your heart and then heighten your vitality. Tapos, pose. And then, clear sentience at saka nature's healing power. Clear sentience. Nature healing power. Pose. Sinasabi dito pose. Stress ka ba? Mukhang mayroong kang pasanin dito Kaya sinasabi, stop ka muna. Pose ka muna. Kaya, malamang Leo, siguro, nakakaramdam ka ng stress. Ngayon pa lang meron ka ng stress or baka kung hindi ngayon, parating pa lang. Ito ang parating sa iyo. At meron kang pasanin, responsibilidad, at meron ka rin pagiging overload ka na rin siguro dito. Heighten your vitality. Overload. Maaaring pinilit mo ang sarili mo ng sobra-sobra. Higit sa iyong makakaya. Malamang na yung iba sa inyo, sumugal kayo, hindi yung sugal na sugal ha. Meaning, meron kang pinasok na isang bagay na meron kang expectation na sa pag-aakala mo, merong magandang kalalabasan. Maaring yung iba sa inyo, ngayon pa lang itong buwan ng September, nag-iisip kayo, then by October, nagbabalak siguro kayong sumugal or meron kayong binabalak na pasukin na ang pag-aakala nyo siguro merong magandang kalalabasan. Maaaring yung iba sa inyo malulugi kayo or nalugi na siguro yung iba sa inyo or naloko. May nanloko sa inyo or yung iba naman kung ano man yung pinasok mong yan, tingin ko sa'yo tanggap na tanggap mo naman. Baka yung iba sa inyo, itong month na to, nag-start na kayong mag-apply ng trabaho. Then, kung ano man yung trabaho niyan, kumbaga, bibigyan ka ng obligasyon, di ba? So, tanggap ka na lang ng tanggap. Kung meron kang self-business, nagtitinda ka, tanggap ka rin ng tanggap ng orders, ganun, Tapos, later on, nalaman mo, naku, ang dami ko palang mga tinanggap na order, ang dami ko palang tinanggap na obligasyon. Kaya dito sinasabi, huminto ka muna. Kasi nagiging overload ka na Malamang na yung iba sa inyo, hindi nyo pa namamalayan. Kasi gusto mong kumita, gusto mong mag-bloom, gusto mong magkaroon ng reward, gusto mong magkaroon ng magandang reputasyon siguro, magandang performance. Meron kang gustong mata mo dito Kaya sige lang, tanggap ka ng tanggap. Pero hindi mo naman na, kumbaga yung mga kliyente mo or yung mga customer mo, hindi mo nasusuklian na
kung ano yung binayad nila sa'yo, hindi sila satisfied. Ikaw naman din, pagod ka na. Pagod ka na dito eh. Bombarded ka na dito eh. Upload ka na. Super loaded ka na. Super loaded ka na. Kaya malamang yung iba sa inyo, aburido kayo. Aburido, mainit ang ulo nyo. Yung iba, tinatamad kumilos, tinatamad kumilos. Feeling mo, hapong-hapo ka. Kaya kailangan mo dito, konting rest. Relax. Kaya yung iba sa inyo, kung sa tingin nyo, hindi, etong September, ganito ang sitwasyon ko. Then, by October, relax ka lang. Lie low ka. Huwag kang masyadong maghabol sa pera, maghabol kung sa kung magkasakit ka naman, di ba? Lalo na kung self-business yan, self-employed ka. Kaya malamang yung iba sa inyo, mainit ang ulo nyo. Kasi ganito, ganyan, kailangan, i-deliver, ganyan. Marami siguro kayong ganyang inuutos sa inyong mga tauhan, or kung hindi naman sa tauhan nyo, kayo mismo ang gumagawa. Kaya kailangan nyo dito ng relax, konting relax. Tsaka, alam mo, kailangan mo rin malaman kasi kung saan yung boundaries mo dito. Kung hanggang saan lang ang kaya mo, yun lang ang i-offer mo. Yun lang ang ibigay mo. Kung kaya mo magbigay ng diamond, di sige. Pero kung hindi naman, huwag na lang. Lalo na kung magiging magiging pasanin mo to, magpapahirap sa'yo. Masisira lang ang image mo rito. Kaya yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Alamin mo yung boundaries mo, or maglagay ka ng boundaries. Yung tamang pamamaraan, baka yung iba sa inyo hindi maganda yung inyong pamamalakad, tira lang kayo ng tira, tanggap lang kayo ng katanggap, kaya ayan, ang nangyayari, naiipon at nakakaranas ka ngayon ng paghihirap. Baka yung iba sa inyo kasi gusto nyo talagang kumita, kumita ng malaki, or ayaw nyo maagaw ng iba, kaya ang kinakalabasan dito, pinaparusahan mo yung sarili mo, Leo. Halimbawa sa company, inutusan ka. So, kahit alam mong wala ka ng time, busy ka na sa kung anong project ang binigay sa'yo, pero meron pang ganito, tinanggap mo ng tinanggap din. Kasi gusto mong magkaroon, parang kumbaga gusto mong ma-recognize ka, yung ganun, Or gusto mo siguro na taasan yung sweldo mo. Maaring hindi sa buwan na ito ngayon, or baka sa December, binabalak mo na sana pagka pinagbutihan mo ngayon, mataasan ang bonus mo, malaki-laki ang bonus mo matatanggap. So, meron kang ganong expectation na ikaw mismo nagpaparusa sa sarili mo, sinasakal mo ang sarili mo dito. Pinaparusahan mo, Leo. Sa pera mo, mukhang ganon din ang estado mo, yung financial mo. Meron kang pasanin, meron kang responsibilidad na, kumbaga, wala ka nang madudukot, parang, kung dapat wala ka nang madudukot, wag ka na maglalabas, wala ka nang mailalabas, diba? Pero, malamang yung iba sa inyo, nangungutang pa kayo, para lang, kung ano yung gusto nyong bilhin, mapasa kamay, yung iba sa inyo, pinipilit nyo. Kaya, hindi maganda ang pahiwatig sa'yo dito ng baraha. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito ng baraha, maghunos dili ka, Leo. Yung iba sa inyo, Leo, maaaring nahihirapan kang suportahan ng iyong sarili mismo, or siguro yung iba sa inyo may pamilya, yung hindi kayang suportahan ng pamilya mo, yung sweldo mo, yung pamilya, yung pamilya mo, pamilya nyo, at malamang yung isa rin yan, nagdudulot sa inyo ng stress. Sobrang pag-iisip kung saan ka kukuha ng pera, Yung iba siguro sa inyo, nangungutang pa kayo, kung saan-saan kayo nagpupunta para lang makahiram ng pera. Nakakita ako dito sa barahan na to. Baka yung iba, siyempre may anak ka, tapos naghahanap ka siguro ng pan-tuition fee, project ng para sa mga anak mo. Dami ko nakakita dito sa baba. Project ng sa school ng anak mo, mga ganyan, punta dito, punta doon para lang manghiram. Makautang para mayroong pambayad. Kaya tingin ko dito, stress ka,
Sobra-sobrang pag-iisip. Hindi mo alam kung saan ka kukuha, kung saan ka mangungutang. Yung iba sa inyo, utang ka. Nalabis kang nakikipag-negotiate dito. Kung kailan mo isasauli, dahil siguro sinisingil ka na dito. Pinupuntahan ka na siguro nito. Kinukontak ka na nito. Maaring yung nangutang ka sa tao or maaring sa bangko. Yung iba sa inyo. Depende lalo na kung nasaan bansa kayo. So malamang na merong naniningil sa'yo na isauli mo na yung inutang mo. At tingin ko naman hirap kang magbayad din. Or hindi mo mapanatili yung pinangako mong date, petsa ng pagbabayad mo. Just like sa bangko, di ba? Kailangan katapusan kada 25. Malamang na lumalagpas ka dun. Hindi mo natutugunan yung araw mismo ng pagbabayad. Yung ibang Leo, hindi lahat, meron kang ganyang klaseng kaganapan na siguro yung iba sa inyo nangyayari na ngayon, then continue siya hanggang October. Hindi nyo mahabol yung petsa ng pagbabayad nyo, Kaya malamang nahihirapan ka rin, Alam mo, Leo, makakabuti sa'yo na pag-aralan mo yung gastusin mo, Kuha lang tayo ng dito. Additional na baraha. Potential ang lumalabas. Patterns. Ayan, lumabas na yun sa'yo. Potential at saka patterns. Kaya pag-aralan mo ng maigi kung yung gastusin mo, yung kung paano mag-handle ng pera. Baka yung iba sa inyong Leo, hindi nyo alam kung paano mag-handle ng pera. Marunong lang kayo magtrabaho, marunong lang kayo gumawa, pero pagdating sa pag nakatanggap na kayo ng sweldo, baka yung iba sa inyo hindi kayo marunong mag-savings. Butas ang palad nyo, butas ang bulsa. Pag yung lahat na natanggap nyo, lahat din gagastusin nyo. Kaya hindi ka marunong mag-balance ng pera mo. Kaya malamang yung iba sa inyo nahihirapan kayo. Kaya pagdating ng bayaran, diyan kayo natataranta. Kaya yan ang mensahe sa iyo ng baraha. Pag-aralan mo ng maigi yung mga gastusin mo. Makakabuti sa iyo na humingi ka ng tulong. Tulong sa kung sino yung pwede mong mahinga ng tulong or sa coworker mo, hingi ka ng advice. Or yung iba naman sa inyo, sa pamilya nyo mismo, or sa boss mo. Kung meron kang boss, or kung ikaw naman ang business partner, then ka rin sa business partner mo, Kung magkasosyo kayo ng negosyo, hindi lang negosyo ang pag-usapan nyo, kundi pati na rin yung paano ka makakapag-ipon, yung mga ganun ba? Yan ang nakakita ko. So, meron ka ditong pattern kasi. Kaya mali yung pamamaraan mo. Malamang yung iba sa inyong Leo, meron naman kayong income. Kaya nga lang, hindi nyo na panghahawakan. Kaya malamang nauuwi kayo sa wala. Nauuwi kayo sa pangungutang. At saka, huwag kang bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Yung nararapat lang na bilhin mo sa buwan na yan, sa kung kailan ba yan, Then yung hindi naman kailangan, yun ang pag-ipunan mo. Then pag nakaipon ka na, yun, saka ka nalang bumili nun, Hindi yung wala ka ng mga panggastos, gusto mo, bibili ka. Kaya tingin ko yung iba sa inyo nababaon sa utang. Kailang natin siya. Ano pa bang barahan kukuhanin na? Hindi, ito na lang. Hindi, dito pa rin. Jang.
Oh. Change. Change, transformation, delight. Yan ang baraha mo. May taong magmamanipula sa'yo or meron kang taong mamanipilahin dito. Or nagmamanipula sa'yo. Ano? Leo. At saka itong mga taong ito, hindi sila concerned kung ano ang hirap na pinagdaanan mo, ano? Hindi sila concerned doon. Tingin ko, Leo, no? Nililin lang ka nito eh. Nililin lang ka, inuuto ka. Pinapataas lang yung vibration mo para maglabas ka ng pera. Pero kung tutuusin, wala silang pakialam kung ano yung, paano mo napasakamay ang pera niyan, kung paano ka nag-struggle para magkaroon lang ng pera na maipahiram sa kanila, maibigay sa kanila, maiabot sa kanila. Wala silang pakialam doon. Yun ang nakakita ko dito sa barahan natin. Which is ikaw, kailangan mo na magbago. Kailangan mo magkaroon dito ng realization. Kailangan mo maramdaman na yung pinaghihirapan mo, hindi ikaw ang nakakatamo. Yung iba sa inyo, hindi lahat, Kaya meron nagmamanipula sa'yo dito. Kahit na sabihin mo, ilabas mo yung potential mo, yung ayusin mo yung pattern mo, kung meron namang nagmamanipula sa'yo dito, wala ring mangyayari. Kailangan dito pa lang sa ganitong mga tao na nakakasalamuha mo, pamilya mo man, kaibigan mo man, karelasyon mo man, kung sino man ito, business partner pa, iba sa inyo siguro, dapat maging aware ka din dito. Pera mo. Or, kung maglalabas ka, dapat merong, alam mo kung magkano yung dapat mong ilabas lang. Lalo na kung sa negosyo, Kaya kailangan mo talaga dito din ng pagbabago. Malamang na, yung sa inyo, yung Leo, yung ibang Leo, hindi kayo talaga magaling mag-handle ng pera. Or let's say, meron kayong naging successful nga kayo sa inyong business, pero hindi nyo pa rin alam kung paano nyo i-handle yung inyong pera. Yan ang nakikita ko. Kaya, malamang yung iba sa inyong Leo, meron kayong pera ngayon dahil sa nakaraang buwan, naging successful kayo. Kaya inuuto kayo dito. Nililin lang kayo. Kayo naman, madaling mauto. Sige, bigay kayo ng bigay. So, naandun eh. Kaya hindi mo namamalayan. Yung mga pera mo, lumalabas ng wala kang na-invest. Naubos ang pera mo nang wala ka. Dito ko nakakita yan, tsaka dito, sa barahang ito. Dapat maging aware ka dito, Yung iba sa inyo, Leo, kung kulang ka sa sa pagpaplano, lalo na pagdating sa trabaho, employee ka man o hindi, baka in the near future, gusto maghanap ka na ng pagbabago. Baka mag-quit ka sa pinapasukan mong trabaho dahil sa malamang hindi ka magiging komportable. Hindi ka magiging komportable sa pinapasukan, sa environment mo, Kaya yung iba sa inyo, gusto nyo siguro ng pagbabago, magbago ng pinapasukan, magbago ng ginagawa. Tingin ko this month yung ibang Leo, meron kayong maraming energy at saka maraming energy na dadaloy sa iyo sari-sari. Dito ko nakakita energy, sari-saring dadaloy sa iyo. And pwera pa diyan, curiosity. Curious ka sa sari-saring bagay. And then pero kasi nakalutang ka sa ere. So meaning, marami kang, kumbaga magiging energetic ka, curious ka sa mga sari-saring bagay. Pero hindi
hindi mo talaga alam kung saan ka nakadirekta, kung sa anong bagay ka, kung ano ba ang tawag dito, destinasyon ang pupuntahan mo. Yung iba sa inyo, malamang na lost ka dito. Tingin, at saka yung iba naman sa inyo din, tingin ko kasi wala kang outlet. Parang hindi mo lubos maisip kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Parang, ano ba tawag doon? Para sa iyo, yung meron kang gustong gawin, pero hindi mo alam kung ano yun. Tapos hindi mo rin iniisip na para hanggang sa future mo ba? Yung long-term na goal mo, yung long-term na layunin mo, mukhang doon, wala ka pa talagang hindi ka pa sigurado, pero gusto mo ng pagbabago. Baka yung iba sa inyo hanggang ngayon, bawa, sa kumpanya, hanggang ngayon, casual ka pa rin. Naghihintay ka maging regular, pero papalit-palit ka man ng trabaho. Dahil siguro ikaw yung Leo na pag nagsawa dito, parang paru-paro nga eh. Pag nagsawa dito, doon ka naman sa kabila. Or meron ka lang ma-experience na pangit dito, pangit na karanasan, meron ka nakaaway. Or yung mismong leader mo, hindi mo nakasundo. O ayaw mo na dyan, quit ka na dyan, so iba ka na naman. So dito sinasabi sa iyo, kung ganyan ang ugali mo, Leo, kailangan baguhin mo na. So meron kang pattern, At yung pattern mo, at saka yung kakayahan mo, yung potential mo, hindi mo na ilalabas sa isang lugar, sa isang posisyon. Kasi nga, pabago-bago ka eh. Paano ka makikilala ng tao? 'Di ba? Ng mga ka-office mate mo. So, kailangan, meron kang direction talaga. Yan ang sinasabi. At saka isipin mo talaga, yung pangmatagalan, yung future mo. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Nurturing thyself. Malamang ganyan nga sa inyo, Maari ka din namang yung iba sa inyo, maari ka rin namang magpapalit-palit na ng trabaho. Just like, boring ka na sa ginagawa mong trabaho, Leo. Masasabi ko, yung iba sa inyo, hindi lahat. So, boring ka na sa ginagawa mo, then pwede ka naman mag-explore. Pwede ka mag-explore. Pero ang pag-explore mo, kailangan meron ka pa ring goal. Goal na gusto mong matuto ng mas mag-level up yung skills mo, yung gano'n, Hindi yung basta mag-explore ka na, kumbaga, mag-change ka na lang kasi ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng patakaran, yung gano'n. Hindi yung ganong klaseng change ang sinasabi ko, Leo. Change as in, kasi nga boring ka na. So, meaning, mostly pag ang tao boring, hindi ka na masaya sa ginagawa mo eh. Hindi ka na inspired doon. So, pwede ka mag-challenge, mag-level up, mag-skill up. So, yun ang sinasabi ko dito. Ngayon, sumabak ka, maghanap ka ng bagong idea. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Then, makakabuti din sa iyo na magpasya ka ng hanggat maaga. Yung iba sa inyo. Kung sa tingin mo sa trabaho mo, yung ginagawa mo ay hindi ka na talaga satisfied. So, makakabuti sa iyo na sumubok ka ng sari-saring kung ano man yung gusto mo subukan at laliman mo yung kaalaman mo. Yung gagawin mong panibagong challenge, mag-deep dive ka doon. Meron kang bagong trabahong papasukan. Alamin mo yun. Maging hasain mo yung skill mo doon. Para malaman mo sa sarili mo kung yung papasukin mong trabaho ay nababagay ba sa'yo. Gugustuhin mo ba? Para ma-compare mo din yung past na trabaho mo, yung past na kumpanya, kung ano ba yung patakaran nila doon na hindi mo nagustuhan, tapos yung bagong papasukan mo, So this month, pwede kang mag-explore, pwede kang mag-change ng work mo, lalo na kung ikaw ang Leo na hindi ka na satisfied sa work mo ngayon, Kahit na sabihin mong vlogger ka, pwede ka namang mag-change ng niche mo, kung naboboring ka na. Kung dati tarot reader ka, pwede ka mag-switch sa paluto-luto, di ba? Or kung ano bang kabuhayan ang meron ka, pagtanim-tanim. Pwede kang mag-switch, kaya lang, ang kailangan dyan, long-term goals, yung layunin mo. At masterin mo kailangan yan.
Kasi kung hindi mo mamasterin, tas maboboring ka na naman, di panibago na naman. Ano. Baka yung iba sa inyo ditong Leo, starseed kayo. Kaya naboring ka. Mostly ang starseed kasi, may kakayahan kayong gumawa ng sabay-sabay. Alam mo yun? Yung, ang tawag dito, habang entrepreneur ka, at the same time, pwede ka ring maging company employed. Ayun, habang nagtatrabaho ka sa kumpanya, pwede ka rin maging isang vlogger or meron ka pang ibang business, coin laundry, mga ganun, ano. Kaya mong i-handle yan. Yan ang masasabi ko na magandang katangian mo, ano. Hindi lahat, pero yung ibang Leo. So, kung ikaw ang Leo na hindi mo pa nakakita yung pinaka-pattern mo sa buhay mo, yung pinaka-pattern, meron kang energy kasi yan eh. Kaya malamang yung energy mo, nag-uumapaw, kaya naboboring ka. At yun ang kailangan mong ilabas dito. Para magkaroon ka ng magandang karera. At malamang yung iba sa inyo, this coming month pa lang, dadalo yung ganyang enerhiya. Kaya makakabuti sa iyo na sumubok ka ng sari-sari. Dagdagan mo yung kaalaman mo. At alamin mo rin siyempre yung sarili mo. Kung ano ba talaga ang gusto mong gawin sa career mo, sa buhay mo, pagkakakitaan mo. Then, kailangan mo mag-commit ka doon. Mahabang panahon. Okay? Mahabang panahon, Leo. Kailangan i-commit mo ang sarili mo. At tandaan mo, Leo, kung walang aksyon, walang magbubunga. Okay? At tingin ko sa'yo, Leo, hindi ka makapagpasya pagdating sa career. Kasi gusto mo nito, gusto mo nun. Gusto mo ng transformation, gusto mo ng change, meron kang pattern. Pero kailangan mo talagang maging klaro dito. Kuha lang ako ng baraha pa. Balance. Dalawa pala to. Balance and share the love. Share the love. Love din to. Hindi to love reading, ha. Okay. Ang isa pa sinasabi dito ng baraha sa'yo, no, Leo, maaari mong makuha ang lahat ng idea. Makukuha mo, mapapasa kamay mo, kung ano man yung gusto mong idea na mapasa kamay mo, ambisyon, or pagkakataon, opportunity. Pero, kung hindi ikaw mismo ang sasakop dito, or hindi ka kikilos, hindi ka makakarating sa tuktok ng tagumpay. Hindi mo mapapasa kamay itong tagumpay na to, itong abundance na to. Itong kasaganaan na to. Medyo ka dito, Leo. Kung alangan kang kumilos, ano ba yung sabi ko kanina dito? Kailangan mo dito ng lalo na kung magsi-self-business ka, Leo, may siguro maghanap ka ng professional. Kasi, syempre, mag-i-invest ka ng pera mo dito. Mamumuhunan ka, di ba? Magninegosyo ka, So, kailangan, Leo, alam mo yung pattern, alam mo kung ano yung mundong papasukan mo. Kaya pala may post ka dito. So, ibig sabihin, huminto ka muna. Maghunos dili ka. Dagdagan mo muna ang kaalaman mo, Leo, bago ka pumasok sa isang bagong pahina ng buhay mo. Business. Kailangan mong pagtibayin muna ang iyong dito. Bago mo i-spread yung wings mo. Kailangan alam mo dito kung ano yung kakayahan mo, Leo. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Alam mo, maganda dito, Leo, gawa tayo ng prayer. Prayer ito. Kasi ang kapangyarihan ng pagdadasal, nagpapabago yan ng ating landas, Leo, kung hindi mo alam. Kasi marami nagsisend sa akin ng question, Ma'am, paano ba magdasal? Actually, madali na naman magdasal, Our Father, Hail Mary, kung Kristiyano ka, Glory be.
And pwede ka magrosaryo, pwede mong simulan sa Apostle Creed, di ba? I believe in God, ganyan. Pwede mo rin gawin yan, ano? Ngayon, ang masasabi ko, katulad sabi ko kanina, ang dasal talaga is makapangyarihan. Nagpapabago talaga ng landas natin, nagkakaroon tayo ng clarity kasi kumukonekta tayo sa Panginoon. Sa hindi po nakakaalam, gumagamit lang po ako ng baraha dahil wala kayong makakita ako, hindi ako gagamit ng baraha. Okay? At ang palagi kong sinasabi kasi, syempre, ang psychic medium, hanggang salita lang yan eh. Hindi yun naman nakakita yung vision na nakakita ko. Kaya nga gumagamit ako ng baraha. So ngayon, lalo na kung kayo na nanonood nito is Kristiyano kayo, please lang, magdasal po kayo. Kahit ano pa ang relihiyon na meron kayo, kahit na sabihin nyo, ay, spiritually awakened ako. Or okay, kung hindi ka marunong magdasal, di mag-meditation ka. Patahimikin mo ang isipan mo. Okay? Para maabot mo ang divine source. Ngayon, lalo na kung ikaw naliligaw, nalilito, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung landas na tatahakin mo. Ang prayer kasi is petition. So, magdasal ka sa Diyos at humiling ka sa Diyos na tuparin ang iyong mga pangangailangan. Okay? Kukuhanin ko lang ang bell ko at after ng bell ko, asan na ba yung bell ko? Teka lang, kukuhanin ko nandun pala sa kabilang kwarto. Okay, sandali lang. So, Leo, ito ang aking bell. Ibe-bell ko siya, then after na maibell ko, mag-sign of cross ka ha, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tapos, magdadasal tayo. At yung dasal natin, ibabase natin dito sa iyong baraha, Meron kang transformation, change, and patterns, and potential, At saka ano pa bang meron sa'yo? Heighten your vitality, be true to yourself, nurturing thyself. Okay. Huminga ka muna ng malalim, and then ibibel ko ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, humaharap ako sa inyo at naghahanap ako ng karunungan, kaalaman, at tulungan niyo akong paano magdesisyon para magtuloy-tuloy ang aking pagbabago. Malaman ko ang aking pattern, malaman ko ang aking potential. Ikaw nang bahalang mag-adjust, Kung ano nakakita mo sa baraha, yun ang i-add mo. Okay, Leo? At saka sabihin mo na rin na tulungan mo akong timbangin ang mga bagay na dapat pagpilian ko, mga bagay na nasa harapan ko. Piliin ang tamang landas na hahantong sa aking tagumpay at sa aking kasaganaan. Lord, punuin mo ako ng iyong karunungan. Panginoon, hayaan mo, gabayan niyo ako. Bawat hakbang ng buhay ko. In Jesus' name. Amen. Okay, pasensya na Leo. Hanggang dyan na lang, Maigi siguro ikaw talaga ang mag-arrange ng iyong pananalangin, Basta tingnan mo na lang, kasi naguluhan din ako, pasensya na. Naisip ko kasi na baka yung iba sa inyo, hindi naman gano'n hindi kayo makaresonate, So, bahala ka na, Leo, ikaw nang mag-adjust, kung anong gusto mong prayer, At, yun lang masasabi ko sa iyo, Leo, ang pagdarasal talaga, ang malaking tulong na magagawa mo sa sarili mo. Lumapit ka sa Panginoon. Okay? O kaya naman, kapag ka talagang stress ka, nararamdaman mo na talagang, overthinking na ako, mag-meditation ka and i-open mo ang Bible mo. Yun lang, malaking tulong yan, Leo. Malaking pagbabago ang magaganap sa iyo. Basahin mo lang i-open mo ang Bible mo at wala kang malay, magsisynchronize yan. Yung mababasa mong verses ng Bible mo, magugulat ka na lang, tutugma yun sa iyo. Yan ang mensahe sa iyo ng Panginoon. Okay? So move on naman tayo doon sa request nyo, yung soulmate nyo. Teka lang ha, kuhanin ko yung tablet ko.
Okay, Leo, eto ha. Thank you ha. Eto, August 1st, ikaw ito eh. August 1st, then February 16, etong person mo. So, mamaya, pagka naalala ko during ng editing, ipapop up ko yung request mo dito. Ano? For the meantime, sinulat ko sa papel para meron tayo makita sa ating screen ngayon. So, ikaw, Leo, August 1st, at itong person mo na si February 16, siya ang soulmate mo. Meron, pareho kayo. Ikaw, soulmate mo siya, siya, soulmate ka niya. Okay? At meron kayong dito, spiritual connection talaga kayong dalawa. Ang maganda siguro, alamin natin sa Akashic record mo. Pasukin natin, alamin natin yung past life nyo. Baka, syempre, mag-soulmate kayo. So, soul contract nyo yan eh. Baka hindi lang soulmate yan. Baka yung iba sa inyo, twin flame. Depende kung anong nararanasan mo, Leo. At ganun din. Kasi, majority sa mga nakakaranas ng twin flame, eto sinasabi ko lang soulmate. Baka hindi lang kayo soulmate. More pa, Talagang merong, merong, ang tawag dito, malalim na kabuluhang kontrata itong taong ito sa'yo. Pero, tingin ko, Leo, eto, sandali lang. Wala kang year na nilagay. 8-1 lang ang nilagay mo. So, yun na. If ever na yung iba sa inyo na manonood, gusto rin malaman yung soul contract nyo sa person nyo, Ang soul contract po kasi, explain ko lang, Lahat po tayo, pag nag-reincarnate, babalik dito sa, dati na tayong nabuhay, namatay, tapos nawala na yung katawan natin, tapos mabubuhay, reincarnate ulit. So, bago tayo pumasok sa katawan na to, itong katawan natin ito, gagawa tayo ng kontrata. Sa langit po yun. Gagawa tayo ng kontrata doon, papayag tayo, may mga counseling doon, may mga counselor, papayag tayo kung sino yung gusto nating makatagpo sa present life natin ngayon, na galing pa sa ating past life. Yung iba naman, bago natin, kumbaga first time lang natin makakatagpong soul, maaring tayo lang ang may kontrata sa kanila, or maaring sila lang ang may kontrata sa atin. So, sari-sari yan. Meron naman tayo nakakatagpo na wala naman talaga tayong kontrata. So, talagang totally first time. Pero, pag gano'n naman, syempre, lahat tayo, kailangan talaga natin respetuhin ng isa't isa, mahalin ng isa't isa, magpatawad, Kasi kung ano man yung magiging experience natin dito, ngayon, dala yan ng ating memory. At yung memory natin is yung soul natin. So, dala-dala yan ng soul natin, kung ano man ang karanasan niya ngayon dito sa present life na yan, kung bad or good, sa susunod na pag-reincarnate niya, dala-dala niya yun. Okay? At depende na yung kung anong mapag-uusapan nyo sa langit, during ng reincarnation nyo, kung magtatagpo pa kayo sa susunod, or hindi kayo magtatagpo, or kung ayaw niya na magtagpo. Depende yan. Nasa sa inyo yan. Okay? Basta ikaw, August 1st at in February 16, soulmate kayo. At kung hahalukayin natin itong pagiging soulmate nyo, baka twin flame kayo, At marami kasing malalim ang kontrata ng twin flame, Kaya kung gusto mo, Leo, mag-request ka lang ng Akashic reading, past life reading. Okay, pinapop up ko naman dito kung paano nyo ako makokontak sa aking FB at ang aking email address din. Okay, Leo, so thank you so much, Leo, sa iyong pag-send ng iyong birth date at yung birth date din ng iyong person. At maraming salamat po sa laan nyo ng oras sa panonood nito doon din sa mga cross-watcher. Kahit na hindi po kayo mag-subscribe, kung gusto nyo malaman, lagay lang kayo ng comment o kaya mag-send kayo sa email sa akin or sa FB. At pinipili ko naman din po kasi so unfair naman kung hindi ko pipiliin. So nilalagay ko yan sa papel, tapos bubunutin ko, and then ngayon dito ko na sinulat siya. Tapos mamaya pag naalala ko sa editing, ipapop up ko yung pinaka mismong pero tatakpan ko lang yung name. Yung iba kasi ayaw ipakita, Pero pag nag-comment kayo, hindi ko natatakman. Dahil yung comment nyo nasa baba naman, nakalantad na eh. Okay? Pero yung iba kasi naka-email at saka sa FB, ayaw nilang mailabas. So, syempre, poprotektahan ko rin po yung inyong personal information. Okay? Walang problema po yan. Okay? So, Leo, maraming salamat. Namaste po. Bye-bye.